Kamarites! Tell me how to show you it's a beautiful life. For today's ganap, samahan nyo naman akong gumawa ng isang espesyal na lumpia. Nirequest nga lang to ng mga kasamahan ko sa trabaho dahil meron ako ditong giniling at pinapili ko kung pikadilyo o lumpia. Mas bet daw nila ang lumpia, kaya nga lang, dagdagan ko raw to ng isang sangkap na talaga magpapa-level up dito. Naiyak na nga ako kakahiwa ng sibuyas, madami kasi ako nilagay pati na rin yung bawang para siguradong sobrang sarap nitong lumpia. First time ko nga lang gumawa nitong lumpia na may espesyal na sangkap at hindi ko pa sigurado kung magugustuhan ng aking asawa. Halos pareho nga lang itong pamamaraan ko sa paggawa nitong lumpia doon sa una nating video. At opo, talagang madami po ako maglagay dito ng carrots dahil gustong gusto ko na masustansya pa rin yung kinakain natin kahit pinirito ito. Naglalagay din ako dito ng kinchay, pampadagdag aroma kasi yan, tsaka pampaalis ng lansa ng karne. At ito na, tapos na natin hiwain ang mga sangkap, kaya tara na at lutuin na natin ito. Niluluto ko nga pala yung laman ng lumpia natin dahil mas gusto ko na siguradong luto yung loob niya. Sa pamamaraan na rin ito, hindi masusunog yung ating lumpia wrapper kapag pinirito na natin ito para lang masigurado na luto yung loob. Dati kasi hindi ko alam na pwede na palang gisahin yung laman ng lumpia, kaya yung luto ko noon ay talagang sunog yung wrapper niya. Kaya nga lang, as time goes by nga, ika nila, natututo tayo ng mga bagong bagay. Hindi ko nga pala tutustahin itong giniling sa ating pagigisa gaya ng lagi kong ginagawa. At ayaw naman natin na maging dry yung palaman ng ating lumpia at hindi talaga magiging maganda yon. Matapos ko ngang gisahin at palamigin itong karni natin, maglalagay ako dito ng isang pirasong itlog. Magsisilbi itong binder dito sa laman ng ating lumpia at saka na rin gaganda yung texture dahil mas magiging foamy yung laman niya. Naalala ko nga noon gumagamit pa ako ng harina at hindi pala maganda yon dahil nagmumukha siyang extender. At nakita nyo ba yung mga kamarites, yung special na sangkap na idadagdag natin dito. At bago ko banggitin yon dito sa voiceover, isha-share ko sa inyo yung nakita kong bagong teknik ng pagbabalot ng lumpia. Tinupi ko nga lang itong lumpia sa gitna at saka ko namang gugupitin yung dulo niya. Dito nga pala nakasalalay kung gaano magiging kalaki yung lumpia na gagawin natin. At nilagay ko nga pala yung ginupit natin kanina dito sa ibabaw ng lumpia wrapper natin at saka papatungan nitong karne. Maglalagay na rin ako ng special na sangkap natin at makikita nyo naman keso po yung ilalagay natin. At talaga namang magugulat at masasurpresa kung sino man titikim nitong lumpia natin dahil nga hindi mo akalain na may keso ang loob nito. Binabasa ko nga pala itong dulo ng lumpia natin kapag nagbabalot ako para sigurado na hindi bubuka yung lumpia wrapper. Tubig nga lang yung gamit natin dito, yung iba naman gumagamit ng egg white o di kaya slurry or yung cornstarch na itinunaw sa tubig. At mabalik tayo dun sa pamamaraan ng pagbabalot. Uy, hindi ako magtuturo kung paano mag-sharon dito ha. Sa pagbabalot ng lumpia wrapper, ibig kong sabihin. Napansin ko kasi na nung isang piraso lang na ginupit na wrapper yung ginamit nating pantakip na karne ay hindi yun sapat para matakpan yung dalawang dulo ng lumpia. Kaya eto, nagdagdag pa ako ng isang piraso para na rin hindi ito masayang dahil 2 piraso nga ang magagawa mo sa kada gupit mo ng isang wrapper. First time ko nga rin pala gawin itong teknik ng pagbabalot na to dahil nga naman mas magandang tingnan kapag pantay-pantay yung lumpiang Shanghai, diba? At sa totoo lang, mas okay sa akin tong technique na to dahil hindi na ako nabubutasan ng wrapper dahil nga may ipinatong tayo na ginupit kanina. At ito na, natapos na natin ang pagbabalot at ipiprito na natin to sa wakas. 4 na piraso nga lang muna ito ipiprito ko at saka ko napiprituhin yung babaunin ko sa trabaho. At paniguradong matutuwa ang mga bishes ko sa opisina kapag bagong luto ito at saka na rin crispy. Ayun lang, bye!